kapatid, kung nakikita nyo, ito po yung plastic matting ng aking mga sisiw. Ayan, mga ilang buwan na rin hindi ko nalinisan. So ngayon, bigkant ako. Ito, binabad ko muna sa tubig. Ayun po yung sisiw na kinuha ko po. Ayan, yan po yung mga sisiw na yun. Yung iba ando na, yung higit sa isang buwan. Tapos may sisiw pa rin ako dito, oh. Kung nakikita nyo, maganda itong dito kasi maaga ko silang nalagay dito. Ayan, nagaganda ng kanilang dating at formada. So dito naman sa kabila mga kapatid, dito ko binaklas yung plastic matting. Ayan, so marami na pong dumi sa ilalim. Ang maganda sana dito kung mayroon akong pressure water o yung panglinis, parang car wash ba. Lang wala pa ako noon. So ngayon kita nyo, iaalis ko yung dumi na na-imbak na sa ilalim. Kung may tubig nyan, plus out yan dito sa kabila. So may mga division kasi ito eh. Kapag ginagawan ko ng paraan, kung gusto ko ng malaking area, kinukuha ko yung division. Yung mga kahoy na yan, yan po yung mga kahoy na ginagamit ko. Ito. Ayan, yan po yung ginagawa ko sa pa-division. Kagaya nito, ito po yung example. Hinuhugot ko lang ito eh. Ayan, mahuhugot ito. So may sisiw pa dito, lilinisin ko rin. Ayan, may mga sisiw dyan. Tapos yung dito sa kabila, kita nyo naman, dami ng dumi sa ilalim, no? Ayan, ando na, nalipat ko na doon yung mga sisiw na yun. So ayan, ongoing po yung ginagawa ko na paglilinis ngayon. Kaakibat na talaga ito pag magpapabo tayo. So ginagawa ko ngayon, tinutulak ko muna mga kapatid para hindi masyadong tawag dito, aksaya sa tubig. Kasi natutulak naman ito ng tubig, kaya lang aksaya eh. So pang finishing na lang yung tubig. Ganda sana nito kung mayroong pressure water talaga. Yung parang car wash ba. Nilagyan ko kasi ng yero ito sa ilalim mga kapatid, kaya dito po sasalo ng yero yung mga dumi. Kasi pag hindi nakuha ito sa katagalan, para po silang ay supukit ng kanilang dumi. Sa amoy ay supukit po sila, kaya ito kukunin natin. Tataboy natin doon sa kabilang side para doon naman kukunin. Bali po mga kapatid, 4 na division sana ito, pero minsan ginawa ko lang 2, minsan 3, kasi nga movable itong kanyang division. So yung isa may sisiw pa kasi, wala pa akong mapaglagyan, tapos sisiw pa sila, mga 2 weeks pa lang sila mahigit. Ayaw ko munang ma-expose sa hangin, so nandyan pa sa loob. Itong 3 division muna yung aking lilinisin. Hindi ko muna binuhusan ng tubig, nang sa ganun ay maalis ko po itong tawag dito, itong mga dumi. Mahalo kasi sa tubig eh, mga ngamoy. So alisin ko muna, ilalagay ko ito sa sako mamaya. Sa ngayon, dito muna sa balde para madali lang paglagay sa sako. Nasa ganun ay maalis po natin ito. Ito kasi yung mga ngamoy eh, kapag mahalo sa tubig. Gagawin ko naman itong fertilizer. Kalaunan, pag maging lupa na ito, ilalagay ko lang ito sa sako, itatabi sa gilid. Pagkaraan ng mga ilang buwan, gagawin natin itong fertilizer. Bibinta natin sa mga nag-aalaga ng halaman, sa mga mamita at mamito, plantita, plantito.
Ihahalo ko na lang itong ibang na-imbak na dito sa dulo. Daming bulaki. Earthworm. Yan, lilinisin ko pa dito kasi makapal na yung dahon ng atis. Kuha muna ako ng kutsilyo. Sobrang dami pa naman kung magbunga itong atis na to. Papakita ko lang sa inyo yung next step na ginagawa ko dito mga kapatid. Kasi double purpose eh. Talagang siguro kung titingnan natin para na itong walang pakinabang, pero iniisip ko pwede pa naman gawa ng paraan. Ito, papakita ko sa inyo kung saan ko ito dinadala. Dito po mga kapatid, ito po yung mga dumi ng aking pabo. Nilalagay ko sa sako. Kasi pag ganito, hindi na po babaho ang ganito pag nandito na sa sako. Hinahayaan ko lang dito na maimbak hanggang sa kalaunan ay magiging lupa na ito. Darating yung time na itong sako ay malalanta. Ngunit matawag ito, dito pa rin ito matatap o malalagay. Yan. So pag naging lupa na yan, haluan ko na lang yan ng iba pang mga tawag ito, kagaya ng rice hull, abo. Ayan, pwede na yan gawin taba. Pero sa ngayon, hayaan muna natin yung panahon yung magtra-process para maging tawag dito, fertilizer po siya. So yan po. Yan po yung isang paraan ko po na pwede ko pong mapakinabangan yung pinakadumi na po talaga ng aking mga alagang pabo. So ayan po mga kapatid, ibinahagi ko lamang po ito sa inyo nang sa ganun ay makakuha po kayo ng idea. Dahil kung hahayaan natin ito na andon matawag dito, kakalat-kalat lang sa ating pabuhan, kung mangyayari mga kapatid ay mangangamoy lang, tapos walang pakinabang, marumi pa yung ating kulungan. So ito, hindi ko pa man na-try na magbinta, pero nakikita ko po na mapapakinabangan po talaga ito. Ang nakikita nyo ngayon mga kapatid, ito po yung pagbubuhos ko na po ng tubig. Ayan, napakadali na lang kasi nga ayun, naitulak ko na po yung mga dumi na naimbak dito. Tapos nailagay ko na sa balde at nailagay rin sa sako. Na sa ganun, yun po yung ating gagamitin na sa katagalan ay magiging fertilizer po yon. So madali na lang yung natulak dahil kunti na lang yung natira. Tapos ngayon, ongoing ko pong nililinisan yung plastic matting nito kasi nga marami pong nakadikit dito na dumi. Kaya ibinabad ko muna saglit sa drum na may malalim-lalim na tubig hanggang kalahati. Binaliktad ko yan, nauna yung kabilang dulo, tapos ayun, ibinaliktad ko yung kabilang dulo naman. Nang sa ganun ay lumambot po yung dumi na nakadikit dito sa ating plastic matting. At
kakibat na nga talaga ito. Kung mag-aalaga tayo ng mga ganitong alaga is makakahawak po talaga tayo ng dumi ng ating mga alaga. So yung plastic matting na ito mga kapatid, yung mga lock o interlock ng plastic matting dito is pinutol ko na po ito ng grinder mga kapatid. Ayan, nang sa doon madali lang po yung paglabas-pasok ng plastic matting dito sa pinakasahig ng aking brooder. Ayan na po yung hitsura mga kapatid. Hindi na po masyadong marumi yung ilalim. Tapos tatanggal na yung mga ipot na nakadikit sa ating plastic matting. Ayan. Tapos ito, dito sa kabila, ito po yung isusunod kong linisan. So kaya pala nilinis ko na po itong brooder na ito mga kapatid, kasi napansin ko na po, ito po yung side effect na marami na pong dumi na na-imbak sa ilalim at yung kanilang plastic matting is makapal na po yung ipot. Lumalabas na po yung mga sinyalis na para na po silang naaisupukit ng kanilang dumi. Kung nakikita nyo, yung iba niyan ay para pong may bansot. Ayan. So bilang breeder, alam na po natin yung mga sintomas o mga sinyalis na kailangan na po nating gumawa o umaksyon na po talaga. Kaya at sa pagkakataong ito is matik na yan. Basta nakikita natin yung mga sintomas is rikta na po natin gagawan talaga ng paraan, kasi sa katagalan natin sa pag-aalaga, alam na po natin kung ano yung kailangan gawin. Ayan. Ayun nga, base kasi sa aking experience, para malaman po natin ang kalagayan o kalusugan ng ating alagang pabo, is ipagpalagay natin na tayo po yung pabo. Nang sa ganun ay malaman po natin kung ano po yung kailangan. Yan po yung basic talaga na inaanalisa ko o ginagawa ko sa aking pag-aalaga ng pabo. Ipagpapalagay ko na ako po yung pabo. Ano ba yung kailangan ko? Nang sa ganun ay makapagpatuloy po ako na mamuhay. So ayan, rikta na po natin itong babaklasin yung plastic matting dito mga kapatid, kasi itong portion na lang ito na lamang po yung hindi po tawag dito nalinis. So bali po mga kapatid, alam ko po may iba-iba po tayong paraan. So kung nakikita nyo, ito po yung paraan na ginagawa ko po dito sa aking pag-aalaga ng pabo. So hindi po ito masyadong maganda, pero ito lang po yung naisip ko ngayon na ikagaganda po ng aking pag-aalaga ng pabo. Siguro marami pa pong mga pagbabago sa susunod na pagkakataon. Ngunit maraming salamat po sa inyo sa patuloy na panunood sa akin mga kapatid. Alam ko po makakatulong po ito. Tandaan nyo lamang po, kunin nyo po yung laman, itapon yung buto. Kung ano yung mapapakinabangan, yun na lamang po mga kapatid. Hanggang dito na lang. Salamat po sa Diyos. Bye bye.